Muli na naman tayo magkakasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa pagkakataong pinagkakaloob sa atin upang patuloy nating mapag-aralan ang kanyang mga salita. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama natin si Pastor Nestor Ilioma, ang siyang tatalakay sa ating ikasampung tema sa atin pong ginagawang pag-aaral dito po sa banal na kasulatan mula dito sa pinag-aaralan nating Bible Study Guide. Kaya nga tayo natutuwa sapagkat naritong muli ang ating tagapagturo mula sa Manila Adventist College, si Pastor Nestor Ilioma. Kamusta kayo, Pastor? Mabuti naman, Pastor. Ako ay natutuwa na marami sa ating mga kapatid ang lubos na nagpapasalamat at hinahanap-hanap ang ating pinananabikal ang ating programa sapagkat napapamahal sa kanila ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo nagpapasalamat sa Panginoon at mayroon tayong ganitong isinasahimpapawid na pag-aaral at ang mga nagpapatotoo ay nagkakaroon ng mga kaalaman na nakakapulot sila at nakakakuha ng mga bagay na maaari nilang magamit sa pagtuturo nila sa kanilang mga Sabbath School classes. At hindi lamang yon, kundi yung mga maaari nilang may-apply sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya nga, Pastor, hindi natin makalimutang pasalamatan ang ilan sa mga taga-subaybay ng programang ito. Alam mo ba si Pastor Pitogo, ang direktor sa SULADS na naroon sa Mindanao. Ang programa ay umaabot hanggang Tawi-Tawi at kung saan-saang lugar sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Gayon din ang lahat ng mga sumusubaybay na nasa sa iba't ibang bansa, yung mga Filipino community sa Southeast Asia at ganon din sa North America at maging sa South America. Marami pong salamat. Hindi man namin mabanggit ang inyong mga pangalan, subalit kami po ay lubos na nasisiyahan sa patuloy ninyong pagsuporta sa programang ito. Tayo po ngayon ay nasa ika-sampuna ng atin hong pag-aaral at ang pamagat nitong pag-aaral na ito, ang papel ng pagiging katiwala. Dito po sa ating talakayan, ating pag-uusapan kung ano ang layunin ng pagiging katiwala at ang kanyang papel bilang katiwala. Ating pong aalamin ang konsepto at pagsasanay ng pagiging katiwala na humuhubog sa ating pag-uugali upang maging katulad ng imahin ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, bago natin tunghayan itong pag-aaral na ito, tayo humingi muna ng patnubay mula sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ni Pastor Ilioma. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa sandaling ito'y lalapit kami na may kababaang loob upang kung magkagayon ang karunungan ng langit ay ipagkakaloob sa bawat isa sa amin, ganun din naman sa mga sumusubaybay ng programang ito. Maranasan namin ang patnubay ng banal na Espiritu, lalong-lalo na ang pagkaunawa ng inyong mga salita na aming tatalakayin, babasahin at pagbubulay-bulayan. Bigyan nyo ng kapangyarihan ang inyong salita na baguhin ang aming mga pananaw, magkaroon kami ng matalig na pagtitiwala sa inyong banal na patnubay at kung magkagayon ang magiging resulta nito'y mas maigting ang aming pakikipagrelasyon sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ingatan kami sa pagtalakay ng inyong salita, huwag kaming masinsay sa maling akala at maling pagtuturo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong susing talata dito po sa ating talakayan ay masusumpungan sa 1 Tesalonica Kapitulo 4 talatang 7. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Ayan, Pastor, ang talatang ito ay isinulat ni Apostol Pablo at kung babaybayin natin, ang patuloy ng kapitulong ito ay kanyang ipinapakita yung pahayag na ang Panginoon ay muling babalik. So, iniuugnay niya na tayo'y tinawag ng Diyos upang magpakabanal sapagkat siya'y babalik. Sino ang babalik? Ang ating Panginoong Hesus na siyang sentro ng ating paglilingkod, pagsamba at pagiging katiwala. Bakit ba tinatawag natin na si Jesus ang buhay na sentro ng bawat bagay? Ayan.
Bakit siya ang sentro ng lahat ng bagay, Pastor? Unang-una sa lahat, tayo naniniwalang mga Adventista na siya ang manlalalang natin at tagapagligtas. At ito ang ibig sabihin, sa lumang tipan, siya ang manlalalang, sa bagong tipan, siya ang tagapagligtas. Siya sa Juan 5:39, Pastor. Baybayin natin ang ilang mga talata sapagkat ang katanungan ay, bakit si Kristo ang sentro ng lahat ng bagay sa ating mga pagsamba, pamumuhay at pagmimisyon bilang mga mananampalataya? Kapitulo 5, talatang 39. Juan 5, talatang 39. Ang sabi po dito ay, sinaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ayan, Pastor, ang sabi rito ay siyang nagpapatotoo. So, ang banal na kasulatan, itong luma at bagong tipan, ang sentro nito ay ang ating Panginoong Hesus. Ayan, kung babaybayin natin, ang bawat aklat ay ipinakikilala sa lumang tipan ang Kristo na darating na tagapagligtas. Samantalang sa bagong tipan, pinapakita yung katuparan ng role o yung ginampanan ng ating Panginoon sa kasaysayan ng paglalang at sa kasaysayan ng pagtubos. So, siya yung sentro. Basic yun. Ang ating Panginoong Hesus ang sentro na aral at turo ng bakal na kasulatan. Ikalawa, Pastor, dito sa Marcos 10, talatang 45. Marcos 10, talatang 45. Pansinin natin ang pahayag ng isa sa mga sumulat ng kabuhay ng ating Panginoong Hesus. Subalit, hindi niya nakita ang ating Panginoong Hesus. At ito ay si Marcos 10:45. Ang sabi po dito ay, sapagkat maging ang anak ng tao hindi naparito upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos na marami. Sapagkat ibinigay ang kanyang buhay na pantubos. Walang ibang pantubos, Pastor. Kaya sentro ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya yung source ng kaligtasan at katubusan ng tao. Hindi ang Ama ang tagapagligtas, hindi rin ang banal na Espiritu. Ang Panginoong Hesus lamang ang pwede nating lapitan para tayo mapatawad at magkaroon ng kaligtasan. Isa pang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay sentro sa ating pananampalataya at pagiging katiwala ay yung naroon sa Juan 13:3, Pastor. Pansinin natin ang pahayag naman ni Juan 13, talatang 3. 13:3. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Ayan, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay. Ang ibig sabihin, ang namamahala ng lahat ng bagay, pamumuhay man natin, ari-arian man natin, yung ating pagsamba, tinatanggap lahat through sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sentro yung role ng ating Panginoong Hesus. Isa pa, panghuling talata, Pastor, ay tunghayan natin ang pahayag ni Pablo sa Pilipos Kapitulo 2. Ang talata ay 9 hanggang 11. Pilipos 2, 9 hanggang 11. Dito po sa Pilipos 2, 9 hanggang 11, ganito ang sinasabi, kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ang bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ayan, ang sabi rito ay ibinigyan siya ng mas higit na pangalan at ang lahat ay luluhod, ang ibig sabihin, sasamba sa Kanya. So, ang ating Panginoong Hesus, Pastor, at kasi ang pinag-uusapan natin ay pagiging katiwala, siya ang sentro ng Biblia, sentro ng kaligtasan, sentro ng paglilingkod at pagsamba, at sentro rin ng pagiging katiwala natin sapagkat siya ang nagbigay at lumalang ng lahat ng bagay. So napakaganda nitong unang bahagi nitong ating talakayan na ipinakikita natin na si Jesus ang sentro ng lahat ng bagay. Si Jesus ang sentro ng banal na kasulatan, si Jesus ang sentro ng kaligtasan, at ganun din ang pagiging katiwala na siyang tinatalakay natin sa buong trimestreng ito. At dito ay nakikita rin natin kung papaanong ang mga manunulat ng Biblia ay pinaliliwanag at ang tungkol kay Jesus sa lahat ng kanilang pag-uusap. Kaya nga, ano ang masasabi ninyo tungkol sa sinabi ni Pablo tungkol kay Jesus? Ayan, pansin natin sa isang pananaw. Pasok, kanina binasa natin yung Pilipos
na siya binigyan ng maluwalhating pangalan. Sa Kolosas naman, tingnan natin sa pahayag ni Pablo sa Kapitulo 1, ang talata ay 16 hanggang 18. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Ayan, napakaganda ng talatang ito sapagkat sa Kaniya nilalang ang lahat ng bagay. Ang ipinapakita rito ni Apostol Pablo, Pastor, ay si Kristo ang manlalalang ng lahat ng bagay, kasama ng ating buhay. Kaya nga meron siyang karapatan na gawin tayong mga katiwala at tagapamahala ng lahat ng kanyang nilalang at ginawa dito sa balat ng lupa. Ayan, so kaya pala ang ating Panginoong Hesus na pinapatunayan ni Pablo na sa pamamagitan niya nalalang ang lahat ng mga bagay, wala tayong kaduda-duda na sa pamamagitan ni Hesus ginagawa tayong isang katiwala. Ayan. Meron pang isang pananaw si Pablo, Pastor, at idinagdag niya ito. Kasi yung unang tinalakay natin sa Kolosas ay yung mga nilalang na mga bagay at mga kapangyarihan. Ito yung bago magkasala ang tao. Tinutukoy. Ngayon namang nagkasala na ang tao, merong nadagdag na bahagi ng pagiging katiwala. 2 Corinto 5:17, Pastor. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lupang bagay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ayan. So, yung tao na naapektuhan ng kasalanan, na nilalang, ay tinubos na, at yung pagtubos na yon, siya ay isang bagong nilalang. Yung bagong nilalang na yon ang ibinigay sa ating karapatan na maging katiwala, pamahalaan ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala ng Diyos upang magamit sa gawain ng pagliligtas ng iba pang mga tao. Amen. So ngayon, napansin ko dito sa ating tinatalakay, noong bago pa nagkasala ang tao, ginawa na tayong katiwala sa pamamagitan ni Kristo, sapagkat sa Kanya pinarangal yung paglalang. At doon ay makikita natin ang pasimula ay tayo ay kinikilalang perpektong katiwala. Tama yun, sakdal, walang kapintasan. Iyon yung posisyon na ibinigay kay Adan at Eva bago sila mahulog sa kasalanan. Kaya nga, ang lahat ay pinamahalaan nila. Ultimong pagbibigay ng pangalan sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, siya ang nangasiwa, ang unang lalaki at babae na nilalang ng Diyos. So, sa makatwid, kung ang tao ay nagpasimula sa pagiging perpektong katiwala, nang pumasok ang kasalanan, pinapakita po na wala tayong kakayanan na maging perpektong katiwala. Ayan, talagang hindi tayo pwedeng maging perpekto sa ilalim ng kondisyon ng pagiging makasalanan. Pero dun sa pagkapatawad at pagliligtas sa atin, iniaangat tayo, ibinabalik doon sa kondisyon ng pagiging katiwala, bagamat ang ating katawan ay may kapintasan at ito'y magkakaroon pa ng katuparan na babaguhin tayo pagbalik ng ating Panginoon. Pero doon sa pagiging katiwala, mapagkakatiwalaan na ang taong tinubos at iniligtas na pamahalaan ang lahat ng pag-aari. So sa makatwid, dito pumapasok na sa papel ng pagiging katiwala natin, hindi natin maabot yung pagiging tapat na katiwala o tunay na katiwala kung wala si Kristo. Ay tama yung Pastor. Very basic yan sa ating lesson na tinatalakay. Hindi tayo magiging genuine o tunay na pagiging katiwala kung wala ang Kristo sa ating mga buhay na siyang may-ari sa atin. Tingnan natin yung talatang popular na binabasa at isinasaulo ng mga kapatid sa loob ng iglesia, Galatia 2:20, Pastor. Ang sabi dito sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nasa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Bakit tayo ay bagong nilalang? Sapagkat tayo ay inibig ni Kristo at ibinigay ang kanyang sarili
Para sa atin, para tayo maging bagong nilalang, para tayo mabuhay na hindi na ng kagaya ng pamumuhay ng isang makasalanan, kundi mamumuhay na tayo na may pagpapakabanal. Babalik tayo dun sa susing talata natin, Pastor. At ang sikreto nito, dito sa sulat ni Juan, Pastor, pansinin natin ang sulat ni Juan 15, anong koneksyon natin? Talatang 5. 1, 15, talatang 5. Ayan. Ito yung susi ng ating pagiging tunay at genuine na katiwala ng Diyos. 15, talatang 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung hiwalay tayo sa kanya, ang ibig sabihin, hindi napatawad ang ating kasalanan, di natin isinuko ang ating buhay, di tayo tinubos o niligtas ng ating Panginoong Hesus, wala tayong magagawa. Hindi natin kayang pamahalaan, Pastor, at gampanan yung tungkol sa ating pangasiwa ng ating katawan, ng panahon, at ng iba pang bahagi ng pagiging katiwala. Pangunahin ito sa mga turo ng banal na kasulatan na tayo na naapektuhan ng kasalanan ay walang kakayanan upang maging tunay na katiwala kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ating mga buhay. Sa ating mga buhay. Kaya, Pastor, makikita ho natin dito yung pagkakaiba po nung tinatawag na biblical stewardship at ganun din yung stewardship na ginagamit ng mga nagninegosyo. Ayan, magkaiba, Pastor, kasi yung isa ay nakadepende kay Kristo, yung isa ay nakadepende sa kakayanan ng tao na namamahala. So maliwanag po yon na kung saan ay nakita ho natin na ang tinatawag nating katiwala na nakadepende kay Kristo, ginagamit niya yung lahat ng mga kaloob na binigay sa kanya ng Panginoon, ito man ay tangible or intangible para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Ngayon, mayroong napakagandang issue na makukonekta natin dito sa ating pinag-aaralan kung ano ang ugnayan ng pagiging katiwala sa doktrina ng sanktuaryo na tinuturo ng Adventista. Alam niyo, Pastor, ako natutuwa nung pinag-aaralan ko ito kasi biglang isiningit yung pag-aaral tungkol sa sanktuaryo na espesyal na kontribusyon nating mga Adventista sa mga nag-aaral at teolohiya ng banal na kasulatan. Pansinin natin, pag sinabi nating doktrina ng sanktuaryo, Pastor, si Kristo pa rin yun. Hindi ito yung building. Ito yung, pag sinabi mong doktrina ng sanktuaryo, yung ipinagkaloob sa lumang tipan na mga sistema ng paglilingkod, mga pari at mga pagpatay ng mga handog. Pero ang kinakatawanan noon, ultimong lahat ng bagay doon, ultimong pagpatay ng hayop at mga handog, ang ating Panginoong Hesus. Kaya pag sinabi nating doktrina ng sanktuaryo, yung turo nating mga Adventista na Kristo in symbolism mula sa lumang tipan, natupad sa kanyang pagiging mataas na saserdote hanggang siya'y umakyat sa langit. Pansinin natin, Pastor, ang sinasabi sa Hebreo 6, 19 at 20. Ayan. Ito ay pahayag ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na dating mga Hudyo. Hebreo Kapitulo 6, 19 at 20. Pakibasa, Pastor. Dito po sa Hebreo Kapitulo 6, 19 hanggang 20 ay sinasabi, taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ang kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng sanktuaryo sa kabila ng tabing, na dooy na unang pumasok para sa atin si Jesus, na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ayan, maganda, Pastor. Dito, ang sabi rito ay tiyak na sinipiti ng ating kaluluwa, angkor. Hindi maintindihan ng iba yung salitang sinipiti ay yung angkor. Doon yung humahawak para hindi tayo mapunta kung saan-saang dako at maniwala ng ibang pananampalataya ng mga mangingisda at ng mga bapor. Siya yung pag-asang matibay at mapatatag. Ano yon? Yung ating Panginoong Hesus na namatay doon sa cross, umakyat sa langit, at siya ngayon yung mataas na saserdote na namamagitan para sa iyo at para sa akin doon. Ito yung pinaniniwalaan nating aral ng doktrina ng sanktuaryo. Umakyat si Jesus noong 31 AD sa langit at ginampanan niya mula doon yung trabaho na nagpapatawad ng mga kasalanan. Yung role ng pari
na nagpapatawad, daily dying, pero meron tayong espesyal na additional na katotohanan. Noong 1844, Pastor, idinagdag sa gawain ni Kristo, hindi lamang yung nagpapatawad, kundi yung namamagitan para sa atin, para kung magkamali man tayong mananampalataya at tumanggap sa Kanya, patuloy pa rin yung ating paglalakbay. Hindi tayo nawawala sa pananampalataya. Pansinin natin yung Hebreo, Pastor, pakibasa, 8:1 at 2. Hebreo 8:1 at 2. Ngayon ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan, isang ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ayan, so merong sanktuaryo sa langit. Uulitin natin, Pastor, ha? May sanktuaryo sa langit at doon ang mataas na saserdote ay ang ating Panginoong Hesus. Ito yung pinakasentro ng ating aral sa sanktuaryo. Merong ginagawa si Kristo. Kaya nga pag tinatanong ko, kahit sa ibang mga kaibigan ko na nasa ibang pananampalataya ay, anong ginagawa ni Kristo mula nung umakyat sa langit hanggang ngayon? Ay wala silang doktrina tungkol doon, Pastor. Pero tayong mga Adventista, meron tayong aral na mula sa kanyang pag-aklat noong 31 AD, umakyat siya sa langit, nagsimula yung kanyang ministry doon sa sanktuaryo sa langit. Napakahalaga palang naunawaan natin ay itong doktrina ng sanktuaryo na isang kinikilala nating napakahalagang kontribusyon sa pag-aaral ng banal na kasulatan, na kung saan ngayon ko nakita yung napakagandang balita ng gawain ni Jesus doon sa sanktuaryo na may malaking kaugnayan sa pagiging katiwala. Ayan, Pastor, iuugnay natin kasi ang tanong mo kanina ay ano ang kaugnayan nito sa pagiging katiwala? Now, Pastor, yung tao na bumabalik sa pagkakasala, na di-disqualified na genuine na katiwala. Kaya nga, ang ginagawa ng ating Panginoon doon sa Hasis, pinananatili niya tayo sa tamang ugnayan sa Diyos, samantalang siya'y naroon. Siya yung nag-plead, humihingi ng tawad pagka tayo ay nagkakamali. Siya yung nagre-represent sa atin doon bilang tagapamagitan sa Diyos at sa atin na nagkakamali pa rin occasionally samantalang narito sa lupa. Yes, praise the Lord. So tayo ay mayroong isang dakilang saserdote na naroon sa sanktuaryo sa langit na kapag tayo bilang katiwalay nagkamali, nagkulang, tayo siguro bigyan natin ng example, Pastor. Bigyan natin ng example. Inabuso natin ang ating sarili. Kristiyano na tayo. Tayo ay nanampalataya, umanib sa iglesia. Pero inaabuso natin. Kumakain tayo ng mga bagay na sobra, intemperate tayo. Nagiging disqualification yun sa pagiging katiwala natin. Pero pag humingi tayo ng tawad, Pastor, tatanggalin ng Panginoon yung epekto noon sa atin at patuloy tayong bibigyan pa rin niya ng karapatang pangasiwaan ang ating katawan at ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin. So kaya nga, kung naiintindihan natin yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pinagkatiwalaan tayo ng panahon, pinagkatiwalaan tayo ng mga talento, ng ating kalusugan, ng ating mga pag-aari, at ng katotohanan, kung sa mga bagay na ito ay hindi tayo naging tapat na katiwala, may magandang balita para sa atin sa pagtalakay na ito o sa pagkakataong ito na mayroon tayong tagapamagitan ang ating Panginoong Hesus doon sa langit. Nababanggit ko yung pinagkatiwalaan tayo sa katotohanan. Alam mo, pagka sinabing katotohanan, ito ay nakasentro din sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang tanong natin pag sinabi mong katotohanan, hindi ito statement of faith lang. Ito ay quality ng isang tao. Kasi maging si Jesus ay sinabi niya sa kanyang sarili bilang siyang katotohanan. Basahin natin doon sa Juan 14 talatang 6. Juan 14 talatang 6. 14 talatang 6. Ang sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So pag sinabi nating katotohanan, Pastor, ito'y isinasa kabuhayan. Live. Ang katotohanan dito is action, life, buhay ito. Ito yung resulta noong ginagawa ni Kristo doon sa langit na kaya nating ipamuhay yung mga bagay na tinanggap nating totoo mula sa aral ng Biblia. Wala tayong kapangyarihang ipamuhay ito kung wala si Kristo
bilang katotohanan na gumagawa sa ating mga buhay. Yeah. Ngayon, naintindihan natin na si Kristo ang katotohanan. Ang tanong natin, bakit ang pamumuhay sa doktrina ng katotohanan ay kinakailangan sa buhay ng So, Kristiyano? pansinin niyo, Pastor, ang katotohanan, una, sinasampalatayanan. Pero hindi magtatapos doon, ito'y isa sa kabuhayan. Kasi yung pagsasakabuhayan nito, ito yung process ng reproduction noong likas, noong tumawag sa atin at nagligtas. Pansinin natin ang Efeso, Pastor. Kapitulo 4, ang talata ay 21 hanggang 24. Efeso Kapitulo 4, talatang 21 hanggang 24. Kung tunay na siya ay inyong narinig at tinuruan sa kanya kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ayan, Pastor, narito napakalinaw. Yung katotohanan na kay Kristo ay una, iiwan natin yung dating maling buhay natin, mamumuhay tayo ng bagong pamumuhay, hindi yung dating pagkatao, kundi yung bagong pagkatao sa pamagitan ng pag-iisip at pagtanggap doon sa katotohanan na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So kaya nga, mga ginigiliw natin, patuloy nating tinatalakay ang papel ng pagiging katiwala. At dito, ating nabibigyang pansin ang kahalagahan ng pagiging katiwala sapagkat tayo pinagkatiwalaan din ng katotohanan. At ang katotohanan ito ay dapat maging buhay sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Ngayon, ito ring katotohanan ito ang kailangang dalhin natin sa mga tao. Tama yun, Pastor. Kaya nga, tinatanong natin, paano ba nagbababala ang Diyos sa sanglibutan, lalo tigit sa nalalapit na kawakasan? Ayan, paano ba nagbababala ang Panginoong Diyos? Pansinin natin, tayong mga Adventista, meron tayong paboritong talata, Pastor. Yung Apokalipsis, Kapitulo 14. Pansinin natin, talatang 6 hanggang 12. Bagamat maraming mga talata, pero gusto kong isentro ito dito sa Apokalipsis 14, kung paano tayo bilang mga katiwala ay magdadala ng pagbababala sa sanlibutan sa darating na kapahamakan na ibibigay ng Diyos. Kapitulo 6, ang 14, talatang 6 hanggang 12. Ang sabi po dito, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babylonia, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiyapid. At isa pang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos, na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot, at pahihirapan sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila'y papailan lang magpakailan paman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Naritong panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Pastor, Jesus. ang mga talatang binasa mo ay napakahalaga sa ating mga Adventista sapagkat ito ay kumakatawan sa mga grupo ng tao na inaangkin nating tayo yon, mga Adventista na may dala ng pabalita ng kaligtasan, yung walang hanggang balita na dala-dala ay yun yung pagtubos ng ating Panginoong Hesus, pero hindi nagwawakas doon. Iyon ay pinangangaral din ng iba, pero tayo merong mas malawak na pagkaunawa
kung ano yung everlasting gospel, yung walang hanggang balita. At yun yung pagiging katiwala natin. Una, matatakot tayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian. Paano ba tayo nagbibigay kalwalhatian? Yung pag-take care ng ating sarili, yung tinatawag nating stewardship responsibility, kasama ito. So paano wina-warningan ng Diyos? Unang-una, tatawag siya ng mga grupo ng mga taong niligtas ni Kristo. Ikalawa, mamumuhay sila na kanilang titingnan ng kanilang mga kabuhayan, mga pananaw at mga paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Dito sa tatlong pabalita, Pastor, naroon yung Ebanghelyo. Ikalawa, naroon yung maling mga aral, yung second message ng mga anghel. At yung ikatlo, yung ayaw sumunod sa mga aral ng Diyos at ayaw mamuhay sangayon sa kanyang pagiging tapat na katiwala na tinubos niya, parurusahan sa dagat-dagatang apoy. Ito yung special na pabalita, warning na ibinibigay ng Diyos sa huling kapanahunan as we come to the end of time. Sa makatwid, ginagamit ng Diyos, walang iba kung hindi ang kanyang iglesia upang dalhin ang tatlong mahalagang pabalitang ito ng anghel. At ito'y walang iba kundi tayo ng mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Tama po yan. Pastor, gusto ko lang idiin, hindi tayo nagmamalaki. Pero tayo bilang mga Adventista, may kababaang loob na inaangkin nating tayo ang sinisimboluhan ng tatlong anghel na lumilipad at sumisigaw ng walang hanggang pabalita. So napakalaki ang accountability natin dito sa pagdadala ng pabalita ng Diyos. Dahil sinasabi natin, dahil maraming sekta ng pananampalataya nangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ngayon sinasabi natin na ito yung advantage natin dahil ang daladala natin walang hanggang pabalita. Pero ang punto po ay ganito, kung hindi tayo tapat na katiwala, paano natin dadalhin ang pabalitang ito? Ayan, yung mga punto nung na binaybay, nakabahagi nung everlasting gospel, masisira, Pastor, kung yung buhay at pagsasalita natin hindi magkaugnay, yung pagbibigay kalwalhatian, yung pagkatakot sa Diyos na yun yung pagtupad sa kanyang mga kautusan, masisirang lahat ito at yung ating pagsaksi ay magiging bulaang pagsaksi dahil hindi nila nakikita sa ating buhay at sa ating mga pang-araw-araw na pakikisalamuha. Lalo tigit, kung halimbawa, alam natin ang araw ng Sabat, magpahinga dapat. Magpahinga at ito yung pagkakataong luwalhatiin natin ng Diyos. Yung ating pangangatawan, kung paano natin iniingatan ay... sasabihin bigla kang nagkasakit, dadalawin ka ng mga hindi mananampalatayang kaibigan natin, ikaw ay inabuso mo. Inabuso mo yung iyong kalusugan. So ano yung ipapakita natin sa mga tao na mayroon nga tayong magandang pabalita? So unang-una sa lahat, Pastor, ay siguraduhin natin ang ating mga sarili at mga buhay ay yung ating sinasampalatayanan at yung ating ginagawa at ikinabubuhay nag-a-agree para wala pong tinatawag nating conflict na magkakaroon ng malaking katanungan yung mga tao. Naniniwala siya ng ganito pero iba yung kanyang ginagawa. Ito yung tinatawag ni Jesus na pagiging mapagpaimbabaw o hypocrite. Amen. So ngayon ay tingnan natin kung ano ang papel ng pagiging katiwala sa misyon. Ayan na. Kasi yung tatlong anghel isinugo, may sumisigaw, may misyon. Now, linawin natin muna, Pastor, bago natin basahin. Yung salitang misyon ay ginagamit natin, tayong terminolohiya nating mga Adventista, nang ibig sabihin, God sends. Tayo ay inatasan ng Diyos na humayo. So yung misyon ay hahayo tayo, dadalahin ang pabalita, hindi lamang sa salita, kundi pati sa pamumuhay, ibabahagi natin yung pabalita ng kaligtasan. 2 Corinto 5, talatang 20, Pastor. Ang sabi po dito, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. So ano daw tayo? Tayo ay sugo. Tayo yung pinahayo kasi yung God said, humayo kayo. Isugo ko kayo. Yun ang ibig sabihin na every time we use the word mission. Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4, Pastor. Ng 2 Corinto. Ng 2 Corinto. Yamang gumagawa kaming kasama niya
nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Talatang 2, sapagkat sinasabi niya sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan, ngayon ang panahong kanais-nais, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi kami naglalagay ng katitisuran ng sinuman upang walang kapintasang matagpuan sa aming ministeryo. Talatang 4, kundi bilang mga lingkod ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, mga kapighatian, mga kahirapan, mga paghihinagpis, mga pagkabugbog, mga pagkabilanggo, mga kaguluhan, mga paggawa, mga pagpupuyat, mga pagkagutom, sa kalinisan, kaalaman, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabanalan ng Espiritu, tunay na pag-ibig. Ayan. Alam nyo, Pastor, may mga taong nagmamasid sa atin. Ayan. Hindi lamang nakikinig sa ating pabalita, kundi pinagmamasdan at kung minsan natitisod. Yung talaga sabi ni Pablo doon, hindi kami mga katitisuran. Bakit? Dahil dapat yung ating pamumuhay nag-a-agree doon sa ating sinasabit ipinangangaral na daan ng kaligtasan. Huwag tayong maging katitisuran ng mga tao na nasa ating kapaligiran dahil tayo'y mga katiwala ni Kristo, isinugo to do His mission. Napakahalaga nitong mga pangungusap ni Pablo na dapat nating maisakabuhayan sapagkat tayo yung mga pinili ng Diyos para sa isang napakahalagang misyon. At kapag nakita sa atin ng mga tao na tayo'y tapat na katiwala, madali para sa kanila, ma-attract sila na sumunod din sa ating Panginoong Kristo at maging tapat ding katiwalang kagaya natin. Kaya nga, napakahalagang nauunawaan natin ang mission na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Kristo. At para tayo ay maging matagumpay sa misyong ito, ano ang dapat nating maunawaan bilang papel ng pagiging katiwala sa misyon? Ayan, ang unang-unang dapat nating makilala, Pastor, ay tayo ay inatasan ng Diyos. Inatasan. At may urgency ito. Kaya sinasabi ko ito'y, Pastor, ay yung pag-atas sa atin, hindi tayo mamumuhay ng forever, samantalang inatasan. Dapat gampanan natin. Kaya ang sabi nga doon sa awit ay, work for the night is coming. Gumawa na tayo kasi may panahon pa na tayo'y dapat gumawa, mamuhay, malaya pa tayo. Hihintayin pa ba natin yung panahon, Pastor, na pinagbabawalan na tayong sumaksi, magbigay ng balita sa iba? Ngayon ay pwede pa lahat ng media pwede nating gamitin, lahat ng paraan para ibigay ang pabalita ng kaligtasan. Lahat ng mga means, lifestyle, support at kung ano, malaya pa tayo nakagagawa. Huwag nating hintayin na dumating ang panahon at saka tayo gagawa ng ating mga responsibilidad. At hindi magtatagal, darating na ang ating Panginoon Kristo. So kanina pa natin pinag-uusapan ang pagiging sentro ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng mga bagay, maging sa ating misyon. Kaya nga dito ay atin ding langkapin kung ano ang magagawa ng sakripisyo ni Kristo na maging una at sentro ng ating misyon. Ang tanong ay paano? How, Pastor? Yung sakripisyo ni Kristo. Alam niyo ang ating Panginoong Hesus ay pinakapangyarihan sa lahat. Tingnan natin, siya'y nagpakababa, sabi sa Pilipos 2, at nag-adyong kagaya natin. Alam niyo kung minsan, ang gusto ng karamihan ay self-gratification. Susunod na discussion natin yan sa pagiging katiwala. Yung immediate satisfaction. Hindi eh. Alam niyo, samantalang narito tayo sa lupa, may mga pagtitiis dahil hinihintay natin ang mas mga magagandang bagay pag bumalik sa ating Panginoong Hesus. Ito yung dapat na may sacrifices tayo para sa gawain para hindi tayo masinsay o mahila noong mga bagay na makasanlibutan. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay dahil sa ikaw ay isang katiwala at ikay tinawagan sa isang napakahalagang misyon ng ating Panginoong Hesus, huwag mong hahanapin yung sarili mong comfortability. Kasi kung minsan ay nagtatanong tayo ng ilang mga bagay. Yan. Kahit na tayong mga manggagawa, Pastor, bibigyan tayo ng assignment na ganito ay kung minsan ay kahit mga hindi lang tayo, pati mga guro ay ayaw pumunta. Bakit? Ay may mga dahilan. Nasa conveniente na tayo. Bakit pa tayo hahayo sa ibang mga lugar?
ating i-evaluate. Ang sinasabi ko rito ay tingnan natin ang ating mga sarili bilang mga manggagawa at mga kaanib na naghihintay at katiwala ng ating Panginoong Hesus. Paano po ba na ang pagiging katiwala ay kilalanin na ito ay pagpapahayag ng kabanalan at pagiging katulad ni Kristo? Ayan, gusto ko yan, Pastor. Ang ganda ng statement eh. Ang pagiging katiwala ay pagpapakita ng kabanalan at yung pagiging kagaya ni Kristo. Hebreo 9, talatang 14, Pastor. Hebreo 9, ang talata ay 14. Dito sa Hebreo 9, talatang 14, ay sinasabi, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Ayan, ang sabi dito ay ano daw? Inihandog ang kanyang sarili para tayo naman maglilinis ng ating mga budhi, ng ating konsyensya. Ayan. Alam nyo, ang nakakaalam ng ating sarili, Pastor, kung lumalakad tayo ng tama o sumusunod sa mga pamantayan ng ating Panginoong Hesus, tayo mismo eh. Alam natin yan. Hindi ibang taong nakakaalam ng ating isip at kaisipan, kundi tayo mismo. Kaya nga, sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, magkakaroon tayo ng self-evaluation bilang mga katiwala, nagiging tapat ba tayo sa Panginoon? Maganda rin pala yung bibigyan mo ng pagkakataon yung iyong sarili na magbulay-bulay. Tama yun, Pastor. Oo, pag-aralan natin, ano ba yung mga hindi natin nagagawa, ano ba ano yung pa yung mga pagkukulang natin sa iglesia. Hindi dahil titingin tayo sa ating kapwa, kundi titingin tayo sa Panginoon bilang ating modelo at standard. So ngayon, paano ho ba nililiwanag ng ilang mga manunulat sa Biblia ang kahulugan ng kabanalan at pagiging banal na may kaugnayan sa pagiging katiwala? Maganda yun, Pastor. Pagiging banal at pagiging katiwala. 1 Pedro 1, 15 hanggang 16. Mayroong espesyal na pananaw si Pedro sa kanyang sulat dito sa 1 Pedro 1, 15 at 16. Ang sabi dito, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ayan. So ano may kaugnayan? Ayan. So magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Itong lahat ng paraan ng pamumuhay, Pastor, yan ay description ng pagiging katiwala. Dahil yung pamumuhay natin ay hindi atin, kundi namumuhay na tayo doon sa nagligtas sa atin, sabi ni Pablo, na binayaran at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. So, napakahalaga talagang naunawaan natin ang pagiging katiwala ng ating Panginoong Diyos. At may malaking kinalaman ang pagpapakabanal o ang pagiging banal. Kaya nga ang isa pa sa katanungan ay paanong ang pagpapakabanal ng kaluluwa ay konektado sa ating papel bilang katiwala. Pagpapakabanal ng ating kaluluwa, rinawin natin, Pastor, hindi yung kaluluwa na bahagi lang, kundi yung kabuuan ng ating pagkatao. Yan yung kaluluwa. Pilipos 4:13, Pastor. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Lahat ng mga bagay ay kanya daw magagawa. Pati yung pati yung pagpapakabanal ng kanyang kaluluwa. Bakit? Kasapagkat ito, Pastor, ay kabahagi noong ating pagiging katiwala na role natin bilang katiwala sa harapan ng ating Diyos. So, ibig sabihin, itong pagiging katiwala ay may malaking kaugnayan doon sa ating mga turo ng justification o yung pag-aaring ganap at pagpapakabanal. Tama yun, Pastor. Kasi basic yun eh. Nawala yung pagiging katiwala natin nung tayo'y naging makasalanan. Kaya nga sa katubusan, in justification o yung pag-aaring ganap, tayo'y ibinabalik na kanyang tapat na katiwala. Para bagang yung ni-reinstate yung isang nagkamali na empleyado, ngayon ay binigyan ulit ng karapatan na maging manggagawa. Bakit? Kasi siya na ay inaring ganap, pinatawad. Ngayon, dito sa pagiging pagpapakabalan o yung pamumuhay na may kabanalan mula sa ating pagkahikayat, Pastor, ay natututunan natin ang kaisipan ng ating Panginoong Hesus. 1 Corinto 2:16. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon
upang siya'y turuan niya, subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa amin ang pag-iisip. Ano yung pag-iisip na yon? Lahat ng bahagi ng ating pamumuhay, lahat ng pagiging katiwala natin, siya ang sentro, siya ang paglilingkuran, at siya ang magbibigay sulit sa panahong tawagin tayo sa paghatol doon sa ongoing judgment na nangyayari ngayon. So, ibig sabihin, sa pagiging katiwala, ating inaangkin ang pag-iisip ng ating Panginoong Hesus. Tama yun, Pastor. Kaya kapag titingnan natin yung mga sulat ni Pablo, sa Pilipos 2, mababasa natin doon, yung panawagan ni Pablo na magkaroon kayo ng kaisipan ng katulad ng sa ating Panginoong Hesus. Ang isip ng Panginoong Hesus ay hindi makasarili. Siya merong selfless mind na tinatawag natin. And then obedient mind, yung siya'y masunurin, ang kanyang isipan ay mayroong pagkamasunurin. Ibig sabihin tayong mga katiwala ay hindi natin kinikilala ang ating sariling kakayanan, kundi ang Diyos na gumagawa sa ating mga buhay. Tama yun, Pastor. So yung kaisipang yaon ay si Kristo, isinuko niya ang lahat nang siya'y magkatawang dao dito para gamitin ng Ama yung kanyang pagiging tao mula sa kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. At ang pagiging katiwala, o tunay na katiwala, ay nakabase sa paraan ng pamumuhay ng katulad ng ating Panginoong Hesus at pagkakaroon ng kanyang pag-iisip na bumabago sa ating mga kaisipan. Ngayon, mula pa sa pasimula ay atin ng binibigyang diin na si Kristo ang sentro ng lahat ng mga turo sa banal na kasulatan o paniniwala. Pero bakit kaya mayroon pang nakakaapektong paniniwala sa ating pamumuhay? Ayan, may mga nakakaapekto pa rin. Paano ba na yung iba-ibang paniniwala makakaapekto? Ayan, mayroong pananampalataya tayo, Pastor, na mga nakabatay sa banal na kasulatan. Meron din tayong mga pananampalatayang sometimes na mga preconceived na hindi naman galing sa banal na kasulatan. Yung ating tinutukoy dito na dapat nakaka-impluwensya sa ating pamumuhay araw-araw ay yung pananampalataya at mga beliefs na galing sa banal na kasulatan. Ito ang babago ng ating pananaw at perspective sa paglilingkod at pagiging tapat na katiwala ng Panginoon. So ang katiwala pala hindi lamang nakikinig ng salita, kailangan pinag-aaralan niya munang mabuti at kanya sinasakabuhayan. Sapagkat kung papansinin ninyo, maraming mga Kristiyano ngayon ay bumabase na lamang sa mga napapakinggan nila ng mga turo, sa mga napapanood nila na paglalahad ng mga doktrina ng Biblia. Kung hindi ito pag-aaralang mabuti at hindi natin sasaliksikin ang banal na kasulatan upang masumpungan ng katotohanan, maaaring maapektuhan din po tayo sa pagiging katiwala. Kaya nga, Pastor, dito sa ating pinag-aaralan na napakahalaga yung papel ng pagiging katiwala. Ngayon, ang tanong, ano sa nakikita ninyo magiging matagumpay ang iglesia kung ang bawat kaanib ay tapat na katiwala? Ayan, paano magiging tagumpay ang iglesia? Pastor, kung lahat tayong mananampalataya, pababayaan natin ang ating Panginoong Hesus na gumawa sa ating mga buhay, maging sentro siya ng ating pang-araw-araw na pakikisalamuha, pag-aaral at mga bagay na dapat nating gampanan. Ang ating pamumuhay, lahat ng kaanib ng iglesia, mamumuhay at sasaksi ang gawain ng panghikayat ng mga kaluway mapapadali sapagkat ang ating pagsigaw ay hindi lamang sa salita kundi sa ating pamumuhay. Yes. Ang misyon natin ay mailagay si Kristo sa puso ng mga tao. Subalit unang-una na dapat ito ay madama natin sa ating mga buhay. Alam niyo yung pagiging katiwala, ito po ay napakalawak na konsepto na tumatawag sa ating lahat na upang dalhin natin ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, kapag tayo magbabautismo ng mga taong tumatanggap kay Kristo, sinasabi natin,
dahil tinatanggap niya si Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay, ibig sabihin lahat ng bagay, pinapasailalim na niya sa pamamahala ng Panginoong Heso Kristo. So ano ang hamon, Pastor, na gusto niyong ibahagi sa ating mga taga-subaybay? Yung pamagat ng ating tinalakay na leksyon ay ang papel ng pagiging katiwala, Pastor. At sino yon? Tayo yon. So meron tayong gagampanan na pagiging katiwala at yun ay ang ipamuhay ang mga katotohanan at gampanan ang ating misyon na magdala ng mga tao, lalaki at babae na mababago sa mamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Ito ang hamon para sa atin. Sa mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, napakalaking tulong itong mga prinsipyong ating natalakay dito sa ating programang ito. Kung kaya nga ako'y naniniwala, nagkakaroon na tayo ng malalim na pagkaunawa kung ano nga ba ang pagiging katiwala, na ito ay hindi lamang para sa maging katiwala tayo ng mga material na mga bagay, kundi maging katiwala tayo na tagapangalaga ng katotohanan na dadalhin natin sa mga tao upang makilala nila ang ating Panginoong Hesus. Kadalasan o madalas, ang mga Kristiyano ay nagkakasala ng tendensiya na paghiwalayin ang mga doktrina ng banal na kasulatan mula sa praktikal na Kristyanismo, o kaya maging tendensiya na pabayaan ang relasyon sa pamagitan nila. Dito po sa ginawa nating talakayan, hinahamon tayo na ang pagiging katiwala na muli nating isipin yung pagkakahiwa-hiwalay nito bilang tayo'y naging mga katiwala o naging tagapangasiwa ng buong payo ng Diyos. Nahilingin natin sa Panginoon at sa banal na Espiritu na tulungan tayo na huwag tayong maapektuhan ng iba't ibang turo na wala sa banal na kasulatan upang hindi mahaluan ang ating mga katotohanang pinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sa makatwid, napakahalaga ng papel ng pagiging katiwala. Kung si Kristong mangunguna sa buhay natin, magtatagumpay tayo na siya'y maihayag sa lahat ng mga tao at ang misyon ng Diyos sa lupang ito ay matatapos na madali at si Kristo ay babalik upang lahat ng mga tapat na katiwala ay kanyang dalhin doon sa langit na bayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Subalit, bago tayo manalangin, ay atin munang saksihan ang isang napakagandang awit bilang papuri sa ating Panginoon. Jesus, ipagsama mong gumawa ang habang haliping nahahanda sa tulong ng iyong saganang tatalaga kami sa paggawa. Jesus, wala kaming pagkapagal pagkat kasama ka buong araw. Ang aming pag-asa'y magiging magaan kung ang biyaya mo'y alalay. Kaya tayo'y tumulong sa paggawa ng lupa'y luminis
Maraming salamat sa magandang diwa ng awit na nagsasabing tayo'y ipagsama ni Jesus upang tayo'y gumawa. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa kabutihan ninyo. Itinuro nyo sa amin ang papel ng pagiging katiwala. At ganun din sa pagiging sentro ng aming Panginoong Hesus sa lahat ng bagay. Kaya dalangin namin, Panginoon, manatili nawa siyang sentro ng aming mga buhay upang sa ganoon, sa pagsasakabuhayan ng pagiging katiwala, masumpuan kaming tapat at tunay na katiwala sa harapan ng inyong luklukan. Pagpalain niyo ang lahat ng mga sumubaybay sa programang ito, pasaganain ninyo ang kanilang pamumuhay at patuloy na nakaugnay sa aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang ito. Sana'y patuloy kayong nariyan at huwag kayong bibitiw upang pag-aralan pa natin ang ilang pang mga leksyon para sa trimestreng ito. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing, sumagana nawa ang inyong pamumuhay.